gusto mo kung mo na-ipit. Kuya po mo kasi mo ng production. Salamat pa ito sa sanan. Okay, dahil tayo mo. Ganiya, pag suod yun na ako sa office, ingon ako mga kauban, ito si Amboy. Si Amboy, si Big Big, si Santong, katuusan dito pa, si Danmar. Siya, hala, kagwapa ni mo ate. Hala, ikaw may message ate, di na sila maminaw sa imong wali. Kaya masige na sila tanaw sa imong kagwapa. Ay, kaganahan lagi ko ato laging istoryahan lagi. Di na lang ko mawali, masige na lang kong paso-paso, di masige smile. No, mura ko ni pasyon show ba, no? Okay, sige. Ako lang mo basa karon sa pulong sa Ginoo, naanda na to, no, nga, doon naman dyan mo basa, no, sa pulong sa Ginoo karon akong giyangin silang, ako na lang mo basa, kay ako na lang dire-diretsoon. Okay, sige. Ang atong pulong karon nga pag-sharean, kumunra kayo ni sa tanan. No, pero ako po mismo, samtang nagatuon ni ini, daghan po ko og nakatunan og balik. No? Okay, atong basahon, ang ato ang pag-isgutan karon, mao makita sa Zekaraya, Kapitulo 4, versikulo 1, ngadto sa 14. Nya, kung ako'y mabasa manggo, dili mo ko mabasa, himahimayon ko manggo na siya, unsay meaning anak niya. Okay, sige. Nag-ingon diri, og miduol pag-usab ang anghel nga nakigsulti kanako. Kinsa magisgutan ani? Si Zekaraya. O gipukaw niya ako, sama nga daw na katulog ako. So, sama daw nga katulog siya. Wala siya natug. Kay sama ragod, no? Okay, tapos, o gipangutan ako kaniya. Ang anghel nangutana kang Zekaraya. O sa may imong nakita? Tapos, dito ba si Zekaraya, giinan ko siya, usa ka tungtunganan suga, nga lubos bulawan. Tungtunganan og suga, nga lubos bulawan. Og tumoy ni ini may sudlanan sa lana. Kining tungtunganan may 7 ka suga. Naay 7 ka suga. Og ang matag suga may 7 ka butanganag pabilo. Adili man ang musiga ang kandila kung wala ang suga kung walay pabilo, no. Naadyo na siya pabilo kay adto moagi ang oil. Okay. Tapos ingon siya nga, og sa kiliran, sa tungtunganan, suga, may 2 ka kahoy nga olibo. Siguro na picture, gipakita diha? Gipakita ba? Ang picture? Okay. Wala pa? Sige, wala pa. Please ko, pa-show lang sa picture para masabtan ninyo, ganoon sa juga. Ako ganoon, magbasa ko Bible, karabi kay ko mo imagine. Niya ako ganoon siyang gishare, usam juga na siyang dagwaya, no? Okay, sige. Kining tungtung, sa kiliran, sa tungtunganan, sa suga, sumuon siya suga, no? Sa kiliran, left and right, okay? Left and right, may 2 ka kahoy nga olibo. Kahoy nga olibo, kabalo mo sa olive tree? Mupalit kang mantika nga olibo, no? Pating mahal lang. Mahal kayo siya, kay healthy kayo siya nga kind of oil. No mo nang gamay ka sa natin, palitan man dyan ko ng olive oil, pertig siyang mahalag yun. Okay, sige. Og, ang usa sa tuo, og ang usa sa wala. O gipangutana ko ang anghel, si Zekaraya nangutana sa anghel, nga nakisulti kanako, unsa may kahulugan ini? Unsa may kahulugan na akong nakita nga panan-aon, kay wala man siya natug, no, panan-aon. Unya, nitubag kani ang anghel. Gitubag ko siya, nangutana ang anghel kaniya, wala ka ba daay masayod og unsay kahulugan ini? Unya, gitubag ni Zekariyas nga wala. Okay? Maingon ang anghel kanako, kining 7 ka suga, mao ang mga mata ni Yahweh nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan. Ang 7 ka suga maoy mata ni Yahweh nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan. Dili usa ka mata, kundi dili 2, kundi 7 ka mata nga nagtan-aw ni Yahweh sa kalibutan. So di ka katago ha, kanay mata ni Yahweh nagtan-aw nimo. Tapos unya gipangutana ko siya, unsa man kaning 2 ka kahoy nga olibo? Ngan anaa sa tuo og sa wala sa tungtunganan sa suga. O gipangutana ko pagayod siya, unsa may kahulugan ining 2 ka sanga sa kahoy nga olibo nga naa sa kiliran? Naay 2 ka olibo, naapoy 2 ka sanga. Dili lamang kay 2 lang ka kahoy kundi naa pagoy sanga. Ngan unsa may kahulugan ng 2 ka sanga nga naa sa olibo? Kiliran sa 2 ka tubo nga bulawan, ang ningon ang anghel kaniya, okay? O gipangutana ko pagayod siya, unsa may kahulugan ning 2 ka sanga sa kahoy nga olibo, nga anaa sa kiliran, sa 2 ka tubo nga bulawan, diin mudagayday ang lana.
Okay. Sa 13 nag-ingon siya, giingnan ako niya ang anghel nitubag kang si Karaya. Wala ka ba dahil masayod? Unsa kini? Ingon siya nga. Wala. Nitubag po si Karayas nga wala. Nya mao ni ang tubag sa anghel. Unya miingon siya, kini mao ang duha ka tawo nga dinihugan aron mag-alagad sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Okay, sige. Atong sabton ang mga mensahe aning maong bersikulo, kaning maong hinubay. Ang giingon dito, natulog ba si Karaya pagpakita ani nga talan-aon? Wala. No, nagmatagid siya ani. Takibalo basi nagpatugtog lang siguro siya, pero wala gid siya actually natulog. Gipakita sa ganiya ang panan-awon. Ang giluhan ko ni siya karon og mensahe nga divine empowerment and the assurance that God's work is accomplished by His Spirit, not by human might or power. Unsa man dining divine empowerment? Ako dyan ang gipangutan Bisaya gyud. Gitagaan ka og kagahom sa Ginoo. Unya, kung imo pa dyan i-deeper ang meaning sa kagahom, may mo kung naa kay gahom, syempre, talawan day ka na nagong kay gahom god. Unsa may imong buhaton? Isog. Dili ka mahadlok, doon na kay confidence. Nga naman, kay doon na naman kay power. Di ba nung? Na kay power, kabalo ka unsa imong buhaton. Na ako ani nga gahom, mo di ko mahadlok. Kay balo ko unsa akong buhaton. Unya, doon na po kay assurance, kasiguruan, nga ang trabaho, dili na nimo mahimo kung ikaw lang. No? Kung dili, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Okay, kani siya nga mao nga, kapitulo atong himahimayon sa 3 ka puntos. Panan-aon, 3 ka panan-aon, 3 ka points nga atong tan-aon. Number 1, the golden lampstand. Nakita na ninyo the golden lampstand diha? Nakita ninyo? Wala. Ha? Ako na lang may golden lampstand mo. Tanawa lang ko ninyo nga golden lampstand ko na ipito. Wala siya makita, day. Ana, nakita na? Okay, kusog ba mong imagination? Ako kusog kong imagination. Okay. Doon ay usa ka lampstand diha, suga minora. Okay. Tanawa ibabaw diha na ay bowl. Kung sa Bisaya pa bowl. Kung sa in English bowl. Kung lain pag yun na siya, panaksan. Panaksan pag yun. Kung sa laom-laom nga binisaya, panaksan. Kung sa mga bago-bagong binisaya, bowl. Kung sa in English, bowl. Lain ay matapag-pronounce aniron. No, so bowl. Na ay bowl diha, nababtaw. Unya sa bowl, kung makita na ninyo ang but ko, maklaro ba ka na diha, na ang may duha ka, tubo nga nagsumpay sa duha ka sanga. No, na ay nagtumpay duha sa kasanga. Unya, naapagyoy 7 ka tubo. Sa tubo, na ay nagbarog nga, duha ra kasanga nagsumpay sa olibo nga tree ha. Sa tubo, na ay mga suga sa ibabaw. Nakita niyo ang suga sa ibabaw? Kung mo nakita, natuog mo. Pero kung nagmata mo, kita agad mo. Okay, sige, na ay 7 ka suga. Unya, ibabaw pagid ana nga suga, na ay pabilo. Nagpabilo, nagkonektar nga to sa bowl. Bowl na lang para masabtan. Unsam ng bowl tayo, bowl para masabtan pag yun. Unya, panaksan kung masabtan pag yun. Okay, sige, naadi sa ibabaw. Makita ninyo ha, so, kailan mo gitag lampara? No? Kani mga batan, wala naman ni kailag lampara. Pero kami sa unang panahon, ha? Kaila da isla da iko nooy. Okay, sa unang panahon, kay medyo tiguang-tiguang na ba ako, hapit na ba ako ma-senior. Usan na lang kaduso, senior na gyud ko. So, naabtan gina namo sa among balay wala pa man intawon mi kuryente. Sa among unang panahon, wa jud kuryente. So ang buhaton sa akong papa naa mi lampara. Unya, kanang lampara, mupalit mi og gas, amo siyang timbulan. Unya, magkaawap na gani na siya, kuwangan na puday siya, og uwil mo nang amo ang punan, kay para nga ayang pabilo, magsigo og siga. Mo na siya maghatag namo og suga. Unya, pagkadato-dato na namo, nakapalit na mi og Petromax, kaya nadato-dato na magamay, so Petromax na. Bumbahan gyapon og, nagapoy uwil nga ihatag, para nga muhatag og kahayag. Mo na nga, katong wala kasabot, tanaw na lang mo sa picture. Kaya mo dyan na ang among kahimtang sa unang panahon. Okay, so, ang gipasabot ana niya, so, naay ang kanang iyahang pabilo, nagkuha og oil ngadto sa bowl. Ang kanang kanang usa ka bowl, nagkuha og oil ngadto sa sanga sa olibo nga kahoy. Ma-imagine ninyo, olibo nga kahoy. Usbon ako Bisaya, kaya uban naglibog man yun sa ito pag-istorya. Okay, akong usbon. Osaka, lamparahan, daghag mga suga, 7 ka buok, 1, 2, 3, 4. Ibabaw na ay bowl, kana sila na ay mga suga nga nagbarog. Unya, kana siyang bowl, doon ay sanga, na ay tubo, padulong sa kahoy, duha.
Unya, kanang suga, kanang mga tubo, naapod sila pabilo, nga nagikan nga to sa bowl, kamoy naghatag nila og oil. Kung di gapon niyo masabtan, sige, abot na sa inyo, i-research yun na siyang maayo pa. Okay, tapos, nag-ingon din rin, no? Si Karaya sees a golden lampstand with a bowl on top and 7 lamps. Ang iyang nakita sa iyang pananawon, usa ka lampstand. Naay 7 ka lamp, suga. Each with 7 spouts na ay mga tubo represent God's chosen people. O saan ang mga tubo diha? Represents God's people. Nag-ingon ba diha nga represent sa mga dili anak sa Dios? Dili na unsa man, nagrepresentar sa mga anak sa Dios. Ang pangutana karon, ikaw, anak ba ka sa Ginoo? Are you a child of God? Are you a child of God? Ambot ang nahuna sa kuan na sis oy. Okay, child ba ko sa Ginoo? Kay doon na lang may duha ka agalo ning kalibutan na. The devil and Jesus Christ. Kinsa may imong gituhuan? Ang devil o si Jesus Christ? Nagtuo ko ni devil o nagtuo ko ni Jesus Christ? Yes, that's right. Nagtuo ka sa demonyo, nagtuo ka sa yawa. Ang demonyo, hadlok pa man gani sa ang Ginoo, grabe ang pagkaila sa Ginoo, mo kurog siya god. Kitara man gani di mo kuros Ginoo sa, ang Ginoo pakurugo nato. There are only 2 people in this world. Children of God and not children of God. O kung dili ka anak sa Ginoo, kinsa man kang anak? Kamoy tubag. Murag maestra karon kasi kisa mo. Wa jud mi kibawti. Kisa ka ko anak te. Adto gyud mo padong sa purgatorio. Okay. Ikaw kung naa kay Ginoo, unsaon man nimo makabaton ka Ginoo sa imong kinabuhi by knowing God? Nakaila ka sa Ginoo, do na nakarelasyon sa Ginoo? No. You must be a child of God. Akong bana si Jonathan man gyud ni anak din mo Jonathan di ay. Nakaila mo sa akong bana no. Pero anak di mo Jonathan, di gyud mo anak ni Jonathan. Kinsa may anak niya? Iya rang mga anak nga among gianak. So kamo di sa tamo anak, kadi ta mo sa tamo gianak. No? Kailangan mo na ako. That is how we have to establish relationship with the Lord. You should be a child of God. Kinahanglang may mo kang anak sa Dios. Yan, nakaila ka ni Jesus Christ. Nakaila ka ayo ko ni Jesus Christ. Simba gani ko tigi ka nas utso nga to sa alas 9 mo. Sira lang ang assembly te. Di jo ko mundang og simba. Pero day, mga igsuon, anak ba ka sa Ginoo? Are you a child of God? Bisag na sayang na siguro na, kay bisag pag madto ka sa among balay, kadaghan di ka pasudlon nako kung di ta kakaila. Kung kaila lang pasudlon pero may limit ra, oy dali ra ka pauli ka sa inyo ha. Kay kung magdugay ka sa ako nang giingon, kung bisita, tulog adlaw bisita na, pero lagpas na gani bisita na ka. Lagpas na ka sa akong balay. So ikaw, di na ka mahimong bisita. Kung mulagpas na ka, nga naman, you are not a child. Pero ang imong anak, bisag kung saon, imo dyan ang anak. You will take care of the child. No? Bisag unsa pa ka balastog ang imong anak, anak is anak yun na. Hinumdum ko sa ako ang mama nga ako isuon, medyo badlungon man yun. Ipalayas, alipay kami kanilayas. Ang ako mama gasigi og hilak. Nga kami tanan nagsadya. Pero ako mama sige og hilak. Ingon siya, gasalig lang mo kay dili man ninyo anak. Nangatawa mo maayo pero ako nasakitan. Kay bisag unsaon pa ako na siyang anak. Gikan na sa ako ang kinasuluran. That's how precious we are before God. If we are a child of God, tamis kayo kaatubangan sa Ginoo mo nang ayaw siguro ang nakailan ko sa Ginoo, nakailan ko ni Kristo ay ang pangutan na anak ba ka sa Ginoo? Are you a child of God? Katawhan ba ka sa Ginoo? Siguro alang yun na ikaw katawhan sa Ginoo. Kay this message is given sa mga anak sa Dios. Sad to say, dili ni para imuha nga wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. And then nag-ingon din they are the chosen people. Wow, pinili ka sa Ginoo. Nagtuo ka nga pinili ka sa Ginoo. Ako kanunay ko ginakantahon rek dawali nako. Why have you chosen me out of millions, your child to be? Nga dili naman million karon kay billion naman. Nganong gipili man ko nimo Lord sa bilyon-bilyon nimo ka mga anak sa kalibutan gipick up man jud ko nimo. Oy, presentasyon na akong anak kay mao man jud nakalista sa Book of Life. Unya, ilisan ko na diyan, nawag tanaw niya akong listahan kinabuhi na perno na hinoon ko. Okay, presentasyon. Oh, gipili ta jud ka sulod sa bilyon-bilyon ka mga tao. That's how precious you are to me. Ingon anak ka precious no. Ikaw ibig maribik man na siya. Dili na ako mag-ibig kay wala po na sa listahan sa Panginoon. Ikaw maribik gituyo ta ka unsa may imong pangalan. Ayaw jud nag-ilisi ka mo na nakalistas kinabuhi. Okay, so ingon anak ka precious atubangan sa Ginoo. Amen.
who are called to be a light to the nations. Unsa sila? Gihimo kang light ngadto sa nasod. Dili ka magdala og kangit-ngit kung dili suga. Kani mga anak sa Ginoo sa himo na mayong kapandulanan na hinoon. Imbis light, himo na mayong di na mayong light. No? Gitawag ta sa Ginoo to be a light of this world. Light to the nations as well as God's presence among them. Ang nakanindot lang, suga ta nga nagsiga. Pero ang presensya sa Ginoo nagauban kanato. Mao na makita nimo nga nagsige og flow ang water, ang oil ngadto sa mga suga. Nga naman walay pagkaundang. It is only a sign that God is with us. Kahit unsa may mahitabo, God is with us sa iyang mga anak. Sa ako nang giingon sa ako pang mama, bisag kung saan pa ako ng anak. Papa na ako pati ng sukuan na disgrasya, palayas niya ang anak. Pero pagkasunod daw si Papa nabangga. Nga naman, deep in his heart, he was crying. Tungod kay iyang anak nga pinalangga. Kaya ingom na sila sa siyang kabulig na si usang buang. Nilayas man. Pero dili din ako dito ko nakasabot. Ang among silingan in town siya, nang anong siya magkaghilak na, si Papa na disgrasya sa ospital. Sakitan siya siya anak, wa siya kabalo. Pero abi ninyo, gipaningkamutan, pagtawag atong Manila, nanawag sa among kaliwat, sugata in town ninyo ang among anak. Gipalayas akong Papa, pero akong Papa nagpadala kwarta kay pasugat ang iyang anak. That's how, di na ko masabtan siya niya. Karon pa ko nakasabot nga nahimo kong inahan. Nga bisag unsa pa di ay sa imong anak, bisag dili ka makasahi ka lang may pasaylo para mahuman ang tanan. No, bisag ang tanan, mahuman na lang yun ang tanan because inana ka mahal ang anak nimo. Ingon anak ka mahal nimo ang imuhang anak. Mawitang dili nato masabtan nga ang atong anak usay magbinuang, ato pa jung dapduphan. Nga naman because we love our children. Mahal nato. Mo na ningon si Kristo nga ayaw mo kabalaka kung na makasala ninyo. Ako may mong abogado ninyo. Di ta mo pasagdan. No, that's the privilege of being a child of God. So, ang Dios, ang presensya sa Dios magauban ka nato. The 7 lamps represent wholeness. Kanang 7 lamps, wholeness, kompleto. Di ba? May ingon na ay 7 number ko kay perfect number. Bisag asa no murag na common na gina nato no nga ang 7 perfect number gina. Basta 7 good perfect number gina siya. Na siya biblical explanations. Ako nang gi-research pero kung ako pang isulti ninyo, maabtan jud kog ugma. Okay, kamo na lang maoy mo search ana ngano nga ang 7 gitawag siya og complete number. Okay? Kaya pa man to yung mga Greek, mga Hebrews, wala samot na wala ko kasabot. Tapos and perfection, reminding us that God's work is whole and perfect. Nagpahinumdum nato, kanang pito diha, nagpahinumdum nato nga ang buhat sa Ginoo whole, kompleto, dili pahak, kompleto og perfect. Walay makita ka nga mansa, wala kay makita nga gamay nga naidepekto, kung dili perfect. No, perfect gid ang iyang binuhatam. In the New Testament, naa dito ang ingon sa Juan 8:12 nag-ingon si Jesus mismo ang nagsulti ha, dili ang mga apostoles, kundi gikan sa baba na Jesus. I am the light of the world. Ako ang kahayag. Okay, siya ang kahayag sa kalibutan. Datong panahon na ang chosen Israel, chosen people, mo ang himong kahayag. Pero at this time, si Jesus ang atong kahayag. Perfect, complete, whole. Dili op-op nga hayag. Dili nga mura magkanang nawad-an na mag-uwil nga kahayag. Kung ikaw mawad-an kag uwil, kung ikaw kanang imong suga nimo na piyong-piyong na, pero si God wala ginahitabo nga nagpiyong-piyong na ang iyang suga. He is the light of this world. Okay. The gold symbolizes the deity. Ang kanang gold diha, nagsimbolo na siya sa pagka-Diyos. Sa pagka-Diyos sa atong Diyos. Kabalo mo kinsa ang Diyos sa inyong kinabuhi? Kinsa man na siya, be? Hala, naglibog na sila, ha? He is the God the Father. Saan pa? Ha? O God lagi siya. Saan pa yun? He is our God. Yeah, we know that. Saan pa man siya? Mabita na nga, during sa worship, you can tell who is God. Kanabita mag-worship, dere. Ang mag-worship, dili lang ka magnganga o mag-worship ka. Amen, amen, amen. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mura ba akong problema? You can tell, imong i-express kinsa ng Diyos nga imong giatubang. Dili ka mawad-an, kinsa man siya. Hutdo nimo. Kinumdum ko sa mga staff, nag-contest me.
ipaila kinsa ang Ginoo niya, ang pinakadahang tubag na premyo. Kung imong pangutanon makalimot man pero contest na day nakaila kinsa. Padaghanay na gud kinsa nang Ginoo sa imong kinabuhi niya, may premyo na guna di tanan imo jud nang ma-describe. Okay. Ang ato na ibawan ang Dios kompleto. Omnipotent God, asam na omnipotent, almighty, gamhanan sa tanan, omniscient, asam na omniscient, all-knowing God, kailan na siya, bisag na imong tanaw diha. Si ate, nakibaw nga, ako na nagadamgura man dahil ni. Ako man tagasigag, atubang niya, pero ako na nagalutay-lutay. Wala ko kakita, pero ang Ginoo nakakita. Omniscient, ang iyang presensya diay, ang iyang presensya, nagauban ka nimo. Muna ingon, muna ginaingon, where can I hide from thee? Asa man ko makatago nimo, Lord? Muadto ko sa Siyon, tuwa ka. Asa di ko putago para nimo? Huy, di ka katago ato ba nga sa Ginoo? Because the 7 eyes of God are looking at you. Nagtanaw diha kanimo og dili ka makatago diha gikan kaniya. Okay, He is our omniscient God, He is our omnipotent God. Kinsa pa na siya? He is our miraculous God. He is our powerful God. Describe ba kinsa na siya? Mauna siya sa imong kinabuhi. Muna, you must know, this is a sign of the deity of Christ ang gold. So, kinsa man siya, muna ingon to si Moses nga, kinsa man ka, ingon ang Ginoo nga, ingna nga, ako, mao ako. That means, siya gyud, kinsa siya sa imong kinabuhi karon, mauna siya. Amen. Amen, okay? So, ang holiness of God, kaning suga, kaning gold, mao ni siya ang symbolize sa pagka-Dios sa Ginoo o sa iyang pagkabalaan. Kanang mo palit ka og gold, nabili mo ka ng diamond may mahal, ako dito kong palit og diamond. Kaya abot sa ahensya, gamit kig dawat. Muna mga tawa ng taga ahensya, kanang gold, palit ako diha og kanang sa inyong display diha, taga ako kanang mga bato, na mga jade, sa mga batuha, dili ko na ganahan. Kaning kuan, kaning bulawan, kaning kuan, dili ko na ganahan. Kaya nga, unsa di mo gusto ma'am? Kanang maprinda ba? Maprinda na imong tuyo, na mo ni pagkaglas, okay, mumahal man na siya. Kaya ang kanang kuan, kanang diamonds, abot mo sa alasan, ang ilang paliton na, kanang ilang setting, kanang gold. Pero dili na paliton ang kanang value sa kanang diamond mo na mo palit gani ko, sigurado ginang gold. Kaya nga no, mutaas man ang value, magkataas ang value sa gold. Okay, sige. So the light symbolizes holiness of God and the light which was to burn continually. Kana nga suga maoy nagsiga sa mapadayunon. Gayud, og God's perpetual presence. Nagpasabot ka na siya sa walay katapusan nga presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay siya man ang source of asaman, ako lang mo tubag, source of life. Siya ang ato ang tinubdan sa atong kinabuhi. Amen? Kinsa may tinubdan sa imong kinabuhi karon? Ha? Ti, namang pidaghang kwarta bangko ron ti. Kay dili lang ko mo comment ng politika kay kasab-an niya ko. Namang pidaghang nahipos nga kwarta ti, di man hipusan sa akong hinaguan ti. Oh, kuan bi ako ti, kontraktor bi ako ti. Daghang kay ko hinaguan ti. Hinaguan bi ana, di bi lalim, di ba no? Manrabaho ka di lalim oy. Oh, ato kas karsada. Di jud lalim jud init pa kay tanan. Nakorek bi ako ani sa Ginoo one time. Kay kani among mga tatay ba ako ni pangsab-an kani among mga bata. Mga bata, alas mo paminaw nako ha. Ingon ko nga, di mo mang-eskwela, sige, mahimo na lang mo og kanang construction. Init kas dan. Nya one time niagi ko ng SRP, ginadyo ko sa Ginoo nak. Wani mo tan-awan na kung wala pa ng mga construction worker, Ginoo sa nimo pag agi karsada. Ako bitaw sa Lord no. Wa ka kay balo anak asa man ka nagpuyo og balay ron kung wala pa ng mga construction worker. So kanato na nga adyo ko pasaylos Ginoo pasaylo adyo ko Lord. Kay di gini mao kay kaning tanan imo jung gimbutan Lord nganong ingon ani. Kay para mahimong kompleto ang iyahang purpose ni ining kalibutan na. Amen. So mao to siya ang suga nagtimailhan sa presensya sa Dios. Kauban nato. Unya kita ang suga, si Jesus Christ mao ang suga ang managhatag kanatong kahayag ug dili ta mapagnan sa atong mga suga tungod kay ang oil continues nga ni flow sa imuhang kinabuhi. Arita sa 2 olive trees. Kaning duha ka olive tree nga naa sa pikas-pikas, okay. The angel explains that these trees are the 2 anointed ones. Kinsa man anointed ones, kani sila ang duha ka anointed ones diha sa Bible no sa kaning kani ang usa nga to stand by the Lord sa whole earth. Sila ang nagkuyog sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Okay? These sons of Owel, kaning anak sa Owel, ang pangalan ani si Joshua. Kaning magud siyang natay magud gikan ni sila sa exile sa Babylon. Kaning Israel. So usam na exile, kanang exile na bihag ba or napunta sa laing lugar. Sa gi-explain pa ni Sister Esther gahapon nga kanang gipunit ka, gikan ka taga Miglanilla ka,
gikuha ka, gipunit ka, gibalhin ka sa Mindanao, gibalhin ka sa Basilan. Wa ka kay balo unsay imong mga kultura, unsay mga tao dito, sakit. No, malayo ka. Gikan pa in taon sila, o gipasiguli ni sila balik ngadto sa Israel. Mao na nga, naa sila'y pari nga ginganlan og si Joshua. Unya si Zerubbabel, maoy pinakadako, the governor. The Jewish people spiritual, naa sila'y spiritual leader, naapod sila'y civil leaders of the time. So dili siya magkuwang, no? Kay kung puro ra pud religion na mo ginay mga pamaagi kay ang pare mo igor man na siya og mensahe. So ang kani mga civil mao ni mo lead, no? Unsa ang pagpadagan? Okay. The two olive trees, one of each side of the lampstand, supplying oil directly through the golden pipes. Ako nang giingon, kaning two olive trees, siya ay nag-supply og oil sa kaning mga lampstand. Walay huno nga supply. Walay huno nga supply sa oil ngadto sa lampstand. And then, keeping the lamps burning without the need for human intervention. Nagkahimo siya, keeping the lamps burning. Kay kanang magtimbol ta og suga, kung wad-an og lana, kamot may gamito ni mo ana. Magkuha ka og lana, imong ibubo para siya mapunan. Unya, gawas pag yun ana, mangita pa kagkwarta, ipalit ni mo og lana. Kadi man ka makabutan og lana, kuha kay kwarta. Sumato sa kastindahan, hasol. Unya, imong kwarta, gamay ra kasanan, igora pat pagkaon, awa na lang kay suga. No? Mugamit na lang kag su. Unya, may lang naiso, kung may so, wala na gyud, ngit-ngit kayo ang kalibutan. So kani siya, gituyo sa Ginoo, nagpasabot ni siya, symbolizes nga ang imuhang provisions walay puas. Dili na ka mangita og uwel. Di na ka mangita og kwarta. Di na magpasabot ha nga. Di na ko mo trabaho. Kaya nga batos ating ang Ginoo mo hatag. So di na dyan ko mo trabaho. Magsige na lang kong katog sa amo. Maghuwat ka na ako mamatay. Oh. Kinahanglan kang, nagpasabot na siya, sa imuhang kaugalingon, there is an abundant supply of oil nga magpadayon ka ning kalibutana. Nga pagpabilin kang magsiga ni ining kalibutana. Dili kay nahimo kang palong, nahimo kang kangit-ngit nining kalibutana. Nag-contribute ka sa kangit-ngit nining kalibutana. Instead, nga ikaw may kahayag, nahimo kang kangit-ngit. Ang kagamay nga kangit-ngit, kung naisuga diha mo, gawas, makita gyud ang kahayag. Matakuban ang kangit-ngit. You are the light. Jesus Christ is the light. Gitagaan kang authority sa Ginoo nga mahimo kang light nining kalibutana. Okay, and there is, wala na kadili na ang intervention sa human hands, kundi ang Dios na mismo ang nag-supply diha kanimo, no? Okay? Nag-ingon diri no nga, they are the instruments through which God works will be carried out. Kani sila, mga instrumento nun sila, mga tawhana, kaniduha, nga ang trabaho nun sa Ginoo magpadayon. Ang ministeryo sa Ginoo magpadayon. Gigamit ni sila, no? Kay nahadlok ba ni sila? Nahadlok ba ni si Karaya o si... Kaya dili bilalim ang trabaho ng ilang buhato. No, bago pa in town silang nakabalik. Dako kayo ang task sa Ginoo sa ila. Gi-assure sila sa Ginoo, no? Nga doon ay assurance, nga doon ay oil constantly nga provide sa inyo, ha? Para dili mo mapaong. Okay? So the Holy Spirit, this tree symbolizes the Holy Spirit, God's anointing and provision. Pagdihog sa Holy Spirit, niya animo og provision, delivering a steady flow of oil to keep the light burning. Okay. In New Testament, nag-ingon diri nga, magputay pa kadiyot ha. Hindi ko pres ni Pastora Nora nga way undang-undang. In the New Testament, Revelations 11:3, God describes commissioning two witnesses who will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. They are described as the two olive trees and the two lampstands, standing before the Lord of the earth. During their prophetic ministry, unsa may ilang power? Gi-empower gusto sa Ginoo. Unsa may power aning mga tawhana karon? Kanang gi-mention sa Revelations. Unsa may power nila? They have the power to bring plagues. Hala, kuyawa ni sa. They have the power to bring plagues. Plagues ba tama ba pa-pronounce na niya? Kung sa bisdak pa na ko, plagues. Okay. Kung sa Bisaya pa, mga kalamidad, or mga kasakit, or mga salot, kung saan na siya pagbisayaan na niya? Mga plagues, no? So, doon na sila gahom nga, maingon sila nga, okay, maabot ang tanang baki, musuod sa inyong balay. Abot gyud ni ron. Umuabot ang kagutom. Gitagaan sila gahom sa pagsulti ni ana. Unsa pa gingon? To prevent rain. Pag maingon sila nga i-prevent ang rain, walay ulan. Sulod sa napo katuig, wala na patay na tatanan.
No, wala. Okay, they have the power. Unsa pa gyud? Attempting to harm them will destroy by the fire from their mouths. Katong mutry og destroy kanila, may agom sa kakuyaw sa mga suga or mga fire, mga kalayo gikan sa ilang mga baba. That's how powerful you are. Walang takibalo sa atong power. You don't know your power. That's why, usahay, maabot ang mga dagkong problema. Dali kay tang manghina. Nga naman, nakalimot ka nga ikaw usa ka anak sa Dios. Ang Dios nag-empower nimo. Naghatag nimo kagahom to do what is appropriate. Unsay angayan sa mga anak sa Dios. Unsay angayan diha kanimo. Okay? The vision reassures us that the work God gives us to do is not dependent on our own ability or resources. Ang kaning pananaon, kani siya gipakita nga ang kanang imong buhat karon, kanang imong kinabuhi karon, o kanang imuhang gimuhat karon para sa kimayaan sa Ginoo, dili na nagsalig sa imong kaugalingon nga abilidad. Ay bright kay ko oy, ay may kay kustanan oy, pati na akong bright ta oy. Nya dato pa jud kay kustanan. No. No. Unsa may giingon diha sa Mateo o sa Luke ba na siya? Ingon agi oy buang-buang. Sa iluwa ko, kanabi na sa Bible, ingong mateisin, namalikas lagi. No, it's in the Bible. Oy, buang-buang, wa ba ka kabalo nga karong gabi, mamatay ka? Wa kaya nga ikapanghambog sa imong kaugalingon. Daghan kaayong mga tao nga mga healthy pa kasanan, pero gikuan og kusog. Dili ka kapalit sa imong kusog, bisan pagpila pa na si Juan bitaw, si Michael Jackson bitaw, gusto siya mo edad siya 50, 100 years ang kinabuhi ko no. Parte baga ang doktor, na doktor Stiel, na doktor ka bukog, na doktor dugo, tanang klase doktor na siya. Tungod ka ba doktor na overdose, namatay noon 50. Wa ka abot og 100. Nga naman, tungod sa kabaga sa doktor, kaya naman siya dihang kwarta. Pero nakuha ka kay balo sa imong kinabuhi. Wa ka kay balo kung kanu saan ka, kuhaon sa Ginoo. May pa kay nimo kaon-kaon, ako mama, may kanamo kaon-kaon, nagsawa pa mi, pero matara gud ako mama. Nga naman, di kaon og mansanas. Wa ka kay balo sa imong ay pagpahambog diha. Dahan kay kong kwarta ti. Kaya ka din ako ti bright na ko ti, manager ko ti. Oh, dahan kay kong kwarta sa bangko ti. No. Successful ko anito kay pati na kong ngingigati. No. In a twinkling of an eye, pwede na kuhaon sa Ginoo ka na imong kaalam. In a twinkling of an eye, pwede na kuhaon sa Ginoong imong success sa imong kinabuhi. Kung wala na nimo gihala diha sa Ginoo, i-offer sa Ginoo ang imong kalambuan. Ayaw kahadlok because God is with us. God is with you. Kauban siya kanato. Og iya jong buhaton, ang tanang butang God will provide everything we need to fulfill His purpose. Unsa imong gikinahanglan, the Lord will provide. Timani ha? The Lord will provide everything according to His purpose. Dili according sa imong purpose. Naamante according to my purpose. Pero ang giingon sa Biblia, purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. The Lord will provide. Dili kaniya kawangon. The message, okay. Arita sa the message. The core message of the chapter is found in verse 6. Common kayo na siya, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Di ba? Not by might, dili sa akong kusog, dili sa ako ang saman power, but by my spirit, says the Lord. Pinaagi sa iyang espiritu. This is God's direct message to Zerubbabel, who was facing immense obstacles in the rebuilding project. Grabe ang obstacles nga iyahang atubangon sa pag-rebuild sa mao nga temple. Nga naman, bago pagani kang naabot, naarabag gini mga opposition sa imong kinabuhi. Naagini mo kunta, wala may kwarta simbahan. Asa man tamangita ng kwarta, mga membro, di man mahatag. So dahan kay tag bagot-bot no, adi na mahimo oy. Ay dili kay dahan kay kuog mga rason. Ay ang among lungsod di mo sugot. Dili mo sugot. Daghan kay tag mga rason, no? Si Zerubbabel, daghan kayo siya. Og kung imong tanawon, grabe kadako ang iyahang atubangon karon nga task naghihatag sa Ginoo kaniya, no? Okay. The challenges were as great as a mountain. Ang iyang challenges, mura na siyang bukid. Dili siya bundok, ha? Kailangan mo hills, no? Ang hills, gamay na siya. Ang bukid na gina. Dako na dyan ka na siya. But God's promises that this mountain will become a plain. Kaning bungtod, mahimo ni siyang plain. Kaning bungtod, mahimo ni siyang patag. Nakita na ba magbungtod nga na patag? Wala pa no?
Wala pa no, gawas lang atong ginsawgon kay gibagyo man naglandslide, unsa man himong patag ang bukid na himong patag. Okay. The work would not finish by human strength. Ang gihatag nga task sa Ginoo ngadto kang si Zorobabel sa imo lang pagtan-aw sa para kang si Zorobabel, dili jud nako makaya, Lord. Bago pa in taon mi nauli Ginoo, daghan pa kaayong asa pa mig financial mga resources para matukod ning imuhang templo Ginoo. Unsaon man ni nako pag atubang karon, Lord, you give me a mountain that I may never climb. Oh, nagdrama na ka sa Ginoo. Gitagaan ako nimo og bukid nga dili na nako kayang tungason. Kay dako ka immense work ang trabaho uno ni Zechariah. Pasayloan lang jud ko na kinumdum ko paghimuan ni nga building. Ingon na sila paghimo og proposal ti ko di ko ngano man kanang kita ra usa. Nya pagka man actual ang naghimo mo pa jud mong supervise, mo pa jud magtan-aw akong dughan mabugto. Bitaw kay si Mercy Sao na kinumdum manggod ko. Hoy, asa naman taon mo? Asa naman taon mo? Tinuod man dyan na sa siya, no? Pero naatay kahadlok ba? Naatay fear. Nagitay fear nga, di tatabangan. Pasagdan lang unya ka. Saon lang ako lang usan na. Tagba ko kabuno ng 8 million. As ko mga itaan na. Pero nakalimutan nga, no, anak. Dili na imuha, oy. Iyan na sa Ginoo, oy. Nga nagutang mo, nandi ka. Kaya nga, no, imo manghunahuna, ikaw rin may mo trabaho. Nakalimot ka nga ang Ginoo. Dili da ingon ana. O tanawa, o di natukod ang atong simbahan. O sa, di ba, no? Ako nagdoon sa talawan na dyan ko. Naigo sa kuan eh. No? Pero grabe ang bungtod nga, gisagubang ni Zorobabel, okay? Tapos, the work would not be finished by human strength. Human strength sa imong kaugalingong kusog, sa military, bisan pagtibok, batalyon pa nang naani mo diya. Bisan pagtibok, puwersa sa PNP, puwersa sa armed forces, puwersa sa mga helicopter diha, sa mga marine, sana siya diha. Dili na sa imong kaugalingong kusog. No? It's by the continuous supernatural provision of God's Spirit. Walay puas nga provision sa Ginoo pinaagi sa iyang balang espiritu. The great mountain will be made a level plain by God's power. In Philippians 4:13 nagaingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Wala mag-ingon dito nga I can do only few things. Wa pa siya maingon makahimo ko sa pipila lang ka po. God, Lord, wa ba ko'y talent ana, Lord. Pipila lang, Lord. Pero ang giingon sa Ginoo, you can do all things through Christ who strengthens you. Si Kristo ang maghatag nimong kusog. Dili sa imong kaugalingon nga kusog. Okay. God's great works are not a result of human effort. Kanang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili na resulta sa imong pagpaningkamot. Or tungod ba sa imong ka-bright. Or di ba tungod sa may kay ko mangitag pamaagi ti oy, may kay ko ana ti, ngilngig kay ko sa nga pagkatao ti oy. Kana siya, nahimo na siya because of the demonstration of the supernatural power of the Holy Spirit. Gipakita lang na sa Ginoo nga kaning tanan, gihatag na tungod sa Ginoo. Dili na sa imong kusog, dili na sa imong ka-bright, dili na sa imong kangilngig. Kay kanang imong kangilngig, mahimo dyan ang pait kung kuhaon na tanan imong kusog. Kuhaon na sa Ginoo imong kaalam, wa na dyan kay mahimo. Nga naman, everything comes from the Lord. Wala kay ikapanghambog. Maon ay pagpahambog dati. Kusgan pa man ko, unyara ko mga lagad sa Ginoo. Anak, basig og maon niya no, nadamagan ka, di nakakalakaw, gibalian ka sa imong bukog. Today is the day. Ayaw pagpaabot og ugma. Kay ugma is another day. Diba? Salig diha sa Ginoo. Okay. God provides everything we need to fulfill His purpose. We are the lampstand and He is the source of the oil. Kit siya ang ato ang source, ato ang lana. The message last. Okay. The core message of the chapter is found in God's great work are not a result of human effort, resources, cleverness, but are a demonstration of the Holy Spirit. This message frees us from the burden of self-reliance. Kani nga mensahe, naghatag ka na itong kagawasan, ka na bitang magsaligkas imong kaugalingon. Mao na siya nga magkaproblema ka sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kasalig man ka sa imong kaugalingon. Nasikag salig sa imong kagalingon, nakalimot ka nga, nay, Ginoo, anak, naara ko diri, anak, nagpadaplin, nagbuwatra ko nimo, anak. Do not rely on your own strength, Lord, nabugatan na kaayo ko pag-ayo, Ginoo. Nga naman, tungod kay nag-rely man ka sa imong kaugalingon kusog. Okay. Ang application ani a mountain of obstacles and grace. Bungtod sa mga babag. Pero, ang grasya po sa Ginoo nga gihatag kaninyo. The angel messages continue speaking directly to Zorobabel. Di man nga words, ha? I like the way it would gisulti.
Who are you, mighty mountain? Bisayo na ko ha. Kinsa gud ka? Kinsa ka? Maron sa kaman gamhanang bukid. Who are you, mighty mountain? You can tell that to your mountains. Who are you, mighty mountains? You, before Zerubbabel, before the Lord, you will become plain. Mahimo kang patag. Unsa man kakagamhan ng bukid? Sa atubangan ni Jesus, sa atubangan ni Zerubbabel, mahimo kang patag. Kaning mighty mountains, wala kay baon sa imong atubang karon. Wala ko kay baloon sa imong nasinati karon sa imong kinabuhi. Na ba kay balatian nga mo'y nakapadisturbo nimo? Na ba relasyon sa imong panimalay nga dili na gid siya para nimo, di na gid siya bungtod, di na gid siya bungtod kun dili mountain na gid na siya. Financial needs nga wala nakakaybaw asa kabuhaton. Na kay mga buhatonon nga wala jud nimo mahimo nagkinalan ka og trabaho, wala Lord. Bugat na kay sa ako Ginoo. Kay kani mga bungtod ginagmay ra man ni siya kana nalit eskwelahan, wa ka submit og mga papel. Naa jud mountain ang uban gani gusto na lang mahagsa ang kalibutan. Sana Ginoo mo balik na lang ka Lord para matapos na ning tanan. Sana Lord matagak na ning langit Ginoo mo bundak sa tanan Ginoo para impas ang tanan Ginoo. Dungan ming tanan ka impas. Oh, nga naman, grabe ang frustration sa iyahang kinabuhi. Nga naman, bugat naman kaayo para niya ang iyahang mountain. Nakasinati ba mo ang mountain sa imong kinabuhi? Ako grabe among kasinati ang mountain sa among kinabuhi. Nagsige na kog hilak di atubangan sa Ginoo. Nawad ang trabaho akong bana nga siya breadwinner, masakit to nang akong bana. Munibalhin mi sibo nga mi balay. Unsa may akong kalaban? Luha atubangan sa Ginoo. Hilak atubangan sa Ginoo. This a mountain. Muna, kinumdum ko sa una sa youth pa mi, naami hilig aning kanta-kanta, kami matungdong ko'y kaubana, kami big-big. Kailan mo yung special number niya, basta naayang na ang Ginoo, kanta na yun niya na, special number, Pastor Lucas, special number ko. Kada sa simbahan, makanang pa simbahan ng gamay, giguba na karon. Pastor, kuan ko, mo special number ko, o sige, tugtog sila ng among kanasa musician, nakanta sa kuapil anak. Huwag ko kasabot sa rin ng meaning, taka lang kong kanta, basta naayang ang Lord, mauna na siya Lord. Ala kay meaning rin ang kanta, but this time, with emotions pa, with feelings pa, but this time, Lord, you gave me a mountain. Ang mga membro sa sigas ang matasad. Lami ko kay pagkakanta God. A mountain that I may never climb. And it isn't a hill any longer. Ang membro sa dinta, agas-agas ang luha. A mountain that I may never climb. Pagkabaw na ko sa tempo, saan na akong gikanta? Ayaw ko kasabutan eh. Lord raman to. Ano, bitaw, tinuod yun na, wad ko naghinanggaw sa kong nagbinuang. Ako dyan gi-analyze ang message. Pagpaminaw na kong kantaha di ay, kay siya di ay siya, pagkatao niya, namatay iyang mama, tungod sa iyang pagkatao, tungod sa kasuko sa iyang amahan, dumtan siya sa iyahang amahan. Nagtubo siya nga wala na yung nagpangga sa iya. Diba? Sakit na no. Nag-hate naman na iyang papa niya, kaya siya may nung ano namatay iyang inahan. So wala na siya love. Muna ni kanta siya nga, Lord, but this time, nagtubo siya, but this time, Lord, you gave me a mountain. A mountain that I may never climb. Lord, basig dili na nako kayang katkaton ang bukid Ginoo. Basin Lord, mahapla na ko Ginoo Lord. Sa kataas sa bukid nga akong gilatas karon. Dili na siya Ginoo bungtod na kaya pa na akong latason. I am now facing a mountain. Dako nga bukid ang akong giatubang karon. Wala ko kabalo sa akong buhaton. Then as Zerubbabel said, you, oh, mountain, who are you before the Lord? You will be flattened. Hagsa ka, atubangan sa Ginoo. Kung maabot magani ng problema sa imong kinabuhi, atubangan na ikaw mountain of problems. Ikaw karon mahapla ka. Sama sa gibuhat sa ngalan ni Jesus, mahapla ka unsa man ang giatubang nimo karon nga mountain sa imong kinabuhi. The Lord can flatten it. The Lord can flatten it. Walay bungtod nga dili kayang bungkagon sa Ginoo tungod kay siya man ang tag-iya sa tanan. Do not dwell on your mountains. I-cry, yeah, lami na kay siyang sultion, lami kay siyang sultion, pero in reality, parting lisura buhaton, and I can feel it, and I can relate it in my life.
Daghan kay kong mountain sa kinabuhi, sipon ug luha. Gi-question na nako ang Ginoo, Lord, diin ko dapitan na sayop. But I remember this word. I remember this word. I always remember this word. You, almighty mountain, who are you? You will be flattened in Jesus' name. Mahagsa ka sa ngalan sa Ginoo. Amen! Nag-ingon diha sa Matthew 17:20. Because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from hence to yonder place, and it will move. And nothing will be impossible to you. Kanindot ana isa. Diri na sa New Testament. Ganiha dito to sa Old Testament. Karon di ara giingon diri. Tungod sa inyong kagamay pagtuo. Nan ingon ang Ginoo, kung naalang unta mo'y pagtuo sama sa mustard seed. Kanang mustard seed gamay kay na siya nga liso. Gamay ra jud kaayo siya nga liso. Kaya nimong sugoon ang bungtod nga kanaog. Pawa diha. That's how powerful you are. Just use the power that God has given to you. Ayaw tugutin ang power, may ma-overpower nimo. Nag-power sa imong kaguol, power sa imong mga problema, power sa imong mga bungtod sa kinabuhi, nga mo'y mo control sa imuha. Flatten this mountain in your lives. Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ayaw ang kuna ang kusog, ayaw kuhaa ang kasog. Ihatag sa Ginoo. Tungod kay walay imposible sa Ginoo, no? Walay imposible sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo no nga, anak, naman itong kay bungtod, ako mag-auban ka nimo. For I know the plans I have for you. Kaya ba lobi ako sa akong plano para nimo, anak? Sabi akong plano para nimo, anak? Plans to prosper you, not to harm you. Dili ka niya pasakitan. Kung nasakitan man gani ka, it's not the work of God, it's the work of the devil. Kaya ang devil niya ari pagpasakit nimo. Lord, I am your child. Rescue me. Tabangi ko, Lord. And the hand of God is not too short to lift you up. Dili gamay ang kamot sa Ginoo nga mo isa kanimo padulong sa taas. Dili gamay ang Ginoo bisag asa ka man kaya kang kabuton sa Ginoo. Because our God is a powerful God. He is a complete God. He is a perfect God. Siya ang tanan para kanato. Dili ta angayang mahadlok. No, so kaning nga message, gitudloan ta sa Ginoo sa to pag-approach ang atong kaugalingon nga mga problema. Yeah, sa ako nang giingon di jud lali, masakitan kag yun. You will get hurt. You will get hurt. Pero timan nga ang Dios kauban nimo, unsa man ang imong sitwasyon karon, kauban nimo ang Dios ug dili ka gayud niya pasagdan. Kung niagi kag kasakitan, nagtuo ba ka nga ang Ginoo nag-rejoice? Nagtuo ba ka nga ang Ginoo ni katawa og maayo kay naghila ka? No. Kauban siya nimo sa imong mga luha. Kauban siya sa imong mga kasakit. Dili ka niya pasagdan. I am with you wherever you go. Even when you cross to the river, I will be with you. Dili ka malunod. Even when you cross to the fire, I will be with you. Ubanan ta ka, anak. Kung naghilak man ka, I cried with you. Kung naghilak man ka, He cried with us. And when we are in pain, He is also in pain. Kay dili walay amahan, walay inahan nga makako sa iyang mga anak nga mag-antos. Mingon pa man ganin na ang mga ginikanan, ako na lang na. Ayaw lang ihatag sa akong mga anak. Akong papa ug mama, ang sipong niya, buhi pa sila. Mas gusto pa min kami ang unang mamatay. Nung kang na anak na mo nga mamatay, kay dili na mo makaya. Sila na lang kuno ang mamatay. Magkasakit mi sa una, maingon to ako ang mama. Ako na lang unta na inyong sakit. Akong papa, tungod sa kanang grabe nga sakit pains, ako ang gialsa ko sa akong papa, kay dado ko lang Dr. Pinya, na kung pwede pa lang ako ng kuhaon. Kaya nakita siya nga ako luha, tagdag ko nakikinilak, patabangi ko. Tabangi ko pa. Yung papa na, kung pwede pa lang ako ng kuhaon imong gibati, karon ako na ng kuhaon para ka makapahuway sa imong gibati. Iya kong gialsa, gitakuban ko niya maayong daghang habol. Dado ko na silang Dr. Pinya, kay patambalan ko niya, pero wala ko musugot. Kuan nilang ko patakubin lang ko maayo, pusta ko sa habol. Mora dyan na, pray for me. Ang nana pagpangga ko sa ginikanan nga to sa iyang anak, he is willing. Willing niya ang tanan, ihatag para sa iyang anak.
Bisan gani no, tinuod ba jud kana sa uban nga gani na pay pagkaon para sa mama pero ihatag ba para sa anak. Okay ra ko ana, busog na man gugugod. Ganahan man ko aning unan gud pero nagtan-aw ka sudan adobo lami agas adobo Nya lima ra man ang kabuk sakto nya kuwang ram ganas akong mga anak. So, igo lang ka manladok. Mangladok, makinomdom ko sa amo ano ka-relate ko kasi si Tanya magluto og sudan lami kay niya. Gamay ra man niyang lutoon. Unya, tanaw ko ako anak may mamukaon basta lami, Xerox Dinil. Ingusan, tilawin sila gamay nang, oy ako dyan unaw ako tilawan ko na makuangan magud ako mga anak. Oy, ganahan lang ko unan tani, ganahan ko unan tani, patilawan lang ko unan na lang ako Kaya basta ang ako anak, mabusog lang sila, o nalipay sila sa sudan. Mao na ang mga inahan. I don't know makarelate ba ani ang mga inahan. Hala ihatag sa anak ko, pwede pa lang gikaos ba iluwa pa kay ihatag sa anak. The more ang atong Father who died for you, the more ang atong Dios nagpakamatay nimo. Ang atong papasaputon pag ganin na nato, pero God wala ginagisapot nimo. Because God loves you so much. God loves you so much. Amen. We are called to surrender our efforts to the Holy Spirit and trust God. Trust God's grace to see us through. Ako nag-ingon unsa man na imong gibati karon spiritual battle, nag-dry na ka. Wala na kaganahay mga lagad sa Ginoo. Uga na kaayo ka. Lord, the greatest battle that I have, Lord, di na ko kamao musimba nimo, Lord. Dili na gani ko mobasa. Dili na gani ko mag-pray sa imo. Pray to the Lord. God, tabangi ko Ginoo, Lord, dili ko musugot Ginoo nga mabot ang adlaw nga mobalik ka Ginoo, Lord, mahabilin ko, Lord. Dili jud ko musugot Ginoo nga sa kataas sa panahon sa akong pagpangalagad nimo sa usa lang ka pagpamilok na wagtang nako Ginoo ngano man tungod kay wala na nagwordly na ko Ginoo na wala na ko sa imong presensya sa koy unsa mga klase nga battle mountain nga imong giatubang karon ihatag na sa Ginoo kay walay imposible diha sa Ginoo walay imposible diha sa Ginoo kani nga wali nagadasig ka nato nga mo-rely ta sa balaang espiritu. Ayaw pag-rely sa imuhang kaugalingong kusog. Rely diha sa balaang espiritu nga constantly flowing in your lives. Constantly nag-aawas diha sa imuhang kinabuhi. Unstoppable. Dili siya kayang pungan. Wow, that child of God. There is a Holy Spirit, Lord, unstoppable, immovable, dili kayang matarong. Naa siya kanunay sa atong kinabuhi, no? Para pag-face sa unsa may challenges sa atong kinabuhi karon. And the Lord will provide us the necessary power. The necessary power. Ang Ginoo magasangkap kanato sa atong gikinahanglan nga gahom para makasukol ta ni anang dagkong bukid kanang mga challenges sa atong kinabuhi nga sa atong hunahuna bugat na kaayo. Nay uban maghikog. Nga naman, hindi na nila kaya. But it's not the solution. It's not the answer. Kaya kung maghiko ka, padung naman ka sa impyerno. No? Dili na siya may solusyon. Ang solusyon na to, ang Diyos kung nakailalang ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. If you only God in your life, if you only know God in your life, makakita mo sa pagpamuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo full of roses. Mabitaw ng bed of roses. Mabitaw na ang Ginoo nga, sa mga mountain, inyo siyang papatagon, kaya ang atong pagpangalagad, ang atong pagpanginabuhi ng kalibutan na dili mo haruhay. Daghan mo kasakitan. Bisan gani sila si Pablo. Ingos Pablo, may gani mo pakigbitin, ako gipakagbitin, gilunod pa ko sa pagpangalagad nako sa Ginoo. Pero unsa may ilang gitanaw, the Lord is with them. God is with them. Og nagtanaw sila beyond this life. Na ay plano ang Ginoo sa matag usa kanato sa atong kinabuhi. Lord, dili mo kami pasagdan, Ginoo. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Don't be discouraged by the smallness of your beginnings. Ayaw ka discouraged sa kagamay, no? Or sa kadako sa imong mga babag nga imong atubang karon. The success of God's work is guaranteed because it is accomplished by His Holy Spirit. Ang kalangpusan nimo gigarantiyahan na sa balang espiritu. It is already guaranteed by the Holy Spirit. You are sealed by the Holy Spirit. Sa dihang gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, nakadawat ka sa silyo sa balang espiritu. And when Jesus Christ will come, katong na mga silyo diha sa mga agtang, muna ni pagadadon ngadto sa langit, kauban ni Kristo.
But be sure that you have Christ in your life, that you can claim all these promises in God. Sigurado lang nga kay Kristo sa imong kinabuhi. Sigurado lang nga anak ka sa Ginoo para maangko nimo ang saad nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because these words is given to the children of God. Gihatag sa mga anak sa Ginoo. Wala gihatag sa silingan. Wala gihatag sa imong parente nga anak alak sa Ginoo, kundi gihatag diha sa mga anak sa Ginoo. And that is my challenge to you. Please ensure that you have a right relationship with the Lord. Kaya kung naa kay sa saktong relasyon diha sa Ginoo, yes, mountains will come. Problems will come. Fears will come. Pero ang Holy Spirit may mag-strengthen kanimo o kaya nimong ingnon ang bungtod. Who are you, O mighty mountain? You before Zerubbabel, you will become plain. Mahimo kang plain. And you have that power. And you have that authority that God has given to you. Manindog tang tanan? Ato ning awiton kaning basta ikaw. Lord, bisag unsa man Ginoo ang ako na sinati karon. Basta ikaw ang akong kauban. Basta ikaw ang akong kauban, dili ako ang ayang mahadlok. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabayahaya Shanda. Hallelujah. Glory. Ikaw ang akong gisaligan. Hallelujah. Sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang. Yes, Lord. Ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw man ang Diyos nga gamhanan. Hallelujah, hallelujah. Pagkanindot nga muday sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko, anaa kanimo. Yes, God. Salamat, Lord. Pagkanindot nga muday sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok kong kabalaka. Bisan wala tuo ang problema. Yes, hallelujah. Basta ikaw. Oh, basta ikaw, Diyos. Basta ikaw ang among kasama, Lord. Basta ikaw, Ginoo, anaa. Once again, let's sing this song. Ikaw ang akong gisaligan. Diyos na kamahal. Diyos sa Sa tanan. tanan Diyos akong nga gamhanan sa tanan. asuliran, Lord, we ikaw trust in you, O God. nagatabang. Ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw man akong Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga muday sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko, anaa kanimo. Hallelujah. Pagkanindot nga Yes, muday Lord. sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok kong kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw. Yes, Jesus. Basta ikaw. Yes, Abba Father. Basta ikaw, Ginoo, anaa. Basta ikaw, Ginoo, anaa. Hallelujah. 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 Katong wala pa'y kasiguruan sa ilang kinabuhi. Kung anak ba kita ni
Kristo, kung nabatay Dios, nabatay Kristo sa atong kinabuhi, I will invite you to follow this prayer. Siguraduha lang yun na kay Kristo sa imo kina. You have established relationship with Christ. Follow this prayer. Amahan nga balaan, Amahan nga balaan. salamat kaayo Salamat kaayo sa imong mensahe sa imong mensahe. nga imong gihatag kanamo. Nga imong gihatag Lord, kanamo. ang imong mga pulong Lord, ang imong mga gihatag pulong, nimo gihatag nimo sa imong mga anak. sa imong mga anak. Nining kabuntagon karon. Nining kabuntagon Gusto karon. na akong isurrender Gusto na akong isurrender ang akong kinabuhi ang akong kinabuhi. diha kanimo. Diha kanimo. Og tuguti, Ug tuguti. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. ikaw magahari Ikaw magahari sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. O ginarantiyahan sa balang O espiritu. ginarintiyahan sa balaang espiritu. Ako imo ng anak. Nga imo ng anak. O ako imo nang ng maklaim anak. Ako nang maklaim ang mga promises ang mga promises nga imong gihatag nga imong gihatag sa imong mga anak. sa imong mga O anak. labaw sa tanan. Ug labaw sa tanan. Imo na akong anak o Dios. Imo na akong anak. Salamat, o Diyos. Lord. Salamat, Lord. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Dalaygon ikaw sa Amen, walay amen, katapusan. amen. Amen. Dalaygon ang Dios, pwede ta Yes, makapanglingkod. Lord Jesus.